Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 72 hours timeless reading. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Saka sa mga nag-hype ng aking video, nag-like, hindi nag-skip ng ad sila. Sa inyong lahat, as in. God bless you all. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details is in description below or pwede kayo mag-message sa aking FB Messenger. Same lang din ang picture at ng ano dito. Pangalan at kuha tayo na iyong angel number. Syempre, happy birthday, belated advance, and happy birthday to sa inyong lahat. Angel number ni Taurus. Ayun na nga. Meron kang 4, 16, 32, 36, 27, Libra, Scorpio, Leo, Sagittarius, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Taurus. Okay. Magkakaroon ka ng mga reflection from the past situation or sa mga bagay o sitwasyon na ninanais. Pwedeng doon sa point na yun, ano? Or pwede rin sa mga taong who's connected sa'yo. Yan. O kaya may mga bagay ka na may isip na malulungkot ka. Pwedeng, there's a feeling emotions kasi ako na nakikita sa'yo. Pwedeng connected siya sa family mo, connected siya sa mga gusto mong mangyari in life. Pwedeng doon sa point na yun. May nakikita kong burden sa iba sa inyo. Pwedeng may mga burden situation, may mga big problem, or may mga kalungkutan ka lang siguro na mararamdaman. O sa iba sa inyo is pwedeng may tao, diba? Halimbawa, may taong kukonect sa'yo or taong connected sa'yo na malulungkot ka sa kanya or makakaramdam ka ng lungkot dahil sa sitwasyon, mga ganun sitwasyon. Or may tao na kukonect sa'yo na ganun ang pinagdadaanan niya, vice versa ha. And handito rin yung point na may mga dapat ka daw gawin o may mga dapat gawin to transform, parang nandun sa point na yun. Hindi ko alam in what way, physically, emotionally, spiritually, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Something need to transform o may mga, you have a duty to do, to transform. Parang nandun sa point, or handun yung point na kailangan mo daw pag-isipan, or sa iba naman sa inyo is, kailangan mo talaga na you need to speak out din kasi sa iba sa inyo para magkaroon ng solution sa ibang aspeto ng buhay mo na doon sa point na yan. Maaaring iba sa inyo is may mga ini-imagine kayo o kaya naman hindi siya inspiration. Siguro inspired kayo o naisip nyo na sana ganito, sana ganun, sana ganyan. Pwedeng doon sa point na yun no? Sa iba sa inyo. Pero iba sa inyo, sana wala namang nawala. Pero I think problema lang ito sa iba sa nakita ko na pagdadaanan mo. Pwede rin siya related sa relasyon, bahay, lupa, pamilya. Pwede doon sa point na yun. Or pwede rin sa trabaho mo, di ba? O kaya pwede rin siya sa mga papers and documents mo na kung meron ka mga dapat asikasuhin, mga dapat na it's more on stability kasi siya sa nakikita ko sa dito. Yun nga, tulad na sabi ko dito, either makaka-receive ka na papers and documents o may mga asikasuhin ka sa iba sa inyo na mga papers and documents, mga ganon, or may mga dapat ka isulat, i-speech, mga ganyan. And then yung point of communication, maaaring makaka-receive pa ng news or communication with someone who's connected sa iyo. Pwedeng more on family and relationship kasi siya, no? Sa iba sa inyo. Something need to progress o may mga bagay ka na kailangan iproseso na or talagang aksyonan ang sinasabi dito. Handun din yung point na baka nasa bahay ka lang din, hindi ko alam kung rest day ka ba, holiday ka ba, wala ka bang trabaho. Sa iba sa inyo, siguro sa bahay talaga yung trabaho mo, pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba naman sa inyo is may mga problema sa mga taong connected ka. Pwede nandun sa point na yun.
Sa iba dito, something need to progress Sa iba sa inyo, alam ko naman na may mga wish come true kayo or may mga hinihiling na sana ganito, sana ganito. Pero gawin mo daw yung duty mo. Kung magagawin mo, actionan mo siya kung baga na doon sa point na yun, no? And your wish will granted naman ang sinasabi dito. Yun. Siguro may mga bagay o na kailangan mo lang talaga na i-transform para mas makumpleto at agaran yung makamit mo yung sitwasyon na yun. Pero nandun yung positivity naman na nakikita ko sa iba, no? May mga positivity. Iba dito, it's more on extension kasi yung iba, no? Yun. Sana wag naman yung sana it's more on growth and luck. Yun, ang nakikita ko. But still, nandun yung luck and growth or achievement sa iba. Iba is abundance. Baka nga iba sa inyo may pagtulong kasi baka may taong hihingi talaga ng tulong or ikaw hihingi ng tulong, mga ganyan. Pero kung ano mga need to progress nyo na yan Baka nakakita ka ng mga repeating numbers o kaya is connected sa yung mga numbers na to. 030307072222 ay oo nga, kulang siya Ang galing andito pala napunta. Sabay ganun Okay, tama take a chance. Taking chances. Compromise. Kailangan mo talaga ng awareness to align yourself. Taking action. Sabi ko sa'yo Pero kulang isa, tapos ito kulang din. Ito na yung action to align yourself na magkaroon ka ng mga balancing situation sa buhay mo. Ito na yung magiging great shifting mo sa buhay mo. Also, we have the 7-7. 7 is a divine number kasi yan. Ayan yung yung mga change of perspective mo, yung mga pananaw sa kinabukasan mo. Siguro, yun nga tulad ng sabi ko, something need to do to progress para may duty ka na gagawin. Yun na nakikita ko Yun ang i-align magkakaroon ka ng alignment this time Dito sa sitwasyon mo, kailangan mo doon ng self-awareness or handun din yung point yung paglaya sa isang sitwasyon sa buhay. And then may mga tao na aalisin sa'yo at may mga tao na ibibigay sa'yo ni universe. Kaya trust the process ang sinasabi dito. And may mga unconditional love at nandun yung movement and action is needed Kailangan mo talaga ng clarity in some aspect of your life kung ano mga bagay na kailangan mo i-let go, i-change, itama, mga ganyan. 03 is the ending and the beginning yan alam mo naman siguro yung 3, di ba? Ikaw yan. Success, knowledge, friendship, impatient, freedom, optimism. Yan, be creative and you need to learn to grow kung ano man yung mga dapat at kinakailangan When chances present themselves, seize them and do something out of the ordinary whether in your professional or personal life. You will find success by welcoming. O, diba? Sabi ko sa'yo, creation Creative impulses and having faith in your own abilities. Kasi may abilities ka. Kailangan yung point na you need to forward your plano, Progress to growth. Explore lang na explore. Trust in chance and take risk on opportunities that could change your life for the better. Uy, congrats Ito na yun. Depende na lang sa inyo yan kung anong action gagawin nyo. Nasa inyo yan. Your energy, Taurus. At kung saang aspeto ng buhay mo yan. Ayun, devil. Tapos biglang sinundutan nito. Okay ka lang ba? Sabi ganyan. Tanong si ate Okay, when it comes sa iyong energy. Sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo, Taurus, is medyo naglo-low kasi yung energy mo. Pwedeng nandoon yung point na either may sakit ka kasi, Pwede rin kasi na may sakit ka. Pwede na doon sa point. O kaya may mga sitwasyon na panghihinaan ka ng loob, di ba? Sa iba sa inyo is, merong sitwasyon noon na naganap na pwedeng muling magaganap muli ngayon sa iyo. Mga ganun. Ang nakita ko. Sa iba, kumbaga may mga bagay ka na gusto mong itry sa buhay pero hindi mo magawa. May mga gusto kang aksyonan pero hindi ka makapag-desisyon. Mga ganong sitwasyon. Kung may sakit kayo, magpa-check up kayo, Kung may mga
may mga sign na diyan, hangga't maaari i-remedy na 'yan o inuman niyo na kung ano 'yan ha, kasi naglo-low yung energy mo. Ako nakikita, kaya pag-ingatan niyo yung sarili niyo. Health is ano talaga, kailangan na mas maganda yung health mo para mas magawa mo yung lahat ng kinakailangan. At to success to your life, siyempre kailangan is number 1 is your health, 'di ba? Basta mag-ingat kayo, yan may mga time na puwedeng manakit kasi yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, or either may sakit ka, or sa iba sa inyo yan may mga ubo, sipon, lagnat, o kaya may mga ikinaka-depress ka, o kinakalungkot ka, mga gano'n, o kinaka-disappointment ka, yan, may mga pain or may mga unexpected situation ako na nakikita sa'yo dito. Kasi iba dito parang stagnant or you feeling trapped in some aspect of your life, yun ang nakikita ko dito. Kaya basta iwasan niyo yung gano'n or baka may mga bad habit din kasi kayo, 'di ba? Halimbawa, panay ang puyat niyo, hindi kayo ganon nagbabawi ng tulog, 'di ba, yung mga gano'n o kaya pala thinking kayo, iwasan niyo rin 'yun, ha? Basta ingatan niyo yung sarili niyo. Parating kay Taurus. Mga dapat iwasan. Kung sa tingin mo hindi nakaka-good, iwasan mo. Kung ano man yan sa buhay mo. Parating. Okay. Okay. Merong, talaga, ano ba yarn, universe? Meron ka daw na ikagugulat, ikakashock, o ikabibigla ng isang sitwasyon sa buhay mo. Pwede rin ito na may malalaman ka. By this week to sa tingin ko, basta itong 72 hours. Or pwede siya manggaling sa isang babae. Sa isa o sa dalawa. Babae man sila o lalaki. Yun ang nakikita ko ha. And then ang nakikita ko is may frustration. Parating din sa iyo kasi there's a chaos. Ako na nakikita. Sana hindi ganun kalaki. Ako nakita dito. Yun, may mga anxiety, mafe-feeling burnout kasi iba dito magkakasakit kayo. May sakit ako nakikita. Yun, sana wag naman, no? Sana wag naman. Ikaw or someone who's connected sa'yo kasi nandito na kasi yung family sa nakikita ko dito. And then also, iba dito is may mga chronic stress or mga chronic situation, mga ganyan. May mga sitwasyon na hindi mo ma-accept, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Or nandun din yung point na nai-stagnant ka talaga. Parating din sa iyo is may mga unfinished business Ako nakikita sa'yo, baka may hindi ka pa natatapos na sitwasyon, baka this time is kailangan mo na siyang aksyonan at kailangan mo na siyang planuhin, maybe, na handun sa point na yon. Sa iba dito, medyo nalilito pa para gawin yung sitwasyon na yun. Parang nagdadalawang isip or napanghihinaan ng loob. Ay, may sasabihin akong another message. Well, kasama naman talaga siya dito. May tao ko nakikita na nagiging tanga. May tao ko nakikita na matigas ang puso, may kalupitan. At meron din ako nakikita na naghahari-harian. Or a person na nag-e-entitle. Siguro alam niyo naman siguro ibig sabihin na nag-e-entitle, di ba? Yan, sila yung mga nagmamarunong, kala mong may alam, kala mong sila yung boss, sila yung may alam ng lahat, ikaw yung mali, basta i-research nyo na lang, mahirap kasing i-explain. Basta yon.
Andun din yung point na may mga gusto kang itamaan na sitwasyon eh. Hindi ko alam in what way. Yun ang nakikita ko dito. Paring pwedeng kung hindi mo nagawa yung in the past, paring yung iba sa inyo is bumabalik-balik yun na sana nagawa ko to, sana ganito, sana ganyan, sana may mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Parating sa'yo may mga, iba sa inyo siguro may mga pag-uusapan kayo related to vehicles, mga ganyan, o kaya is travel, malayo man o malapit yan na, o may mga traveling kayo, pwedeng ganon. No? O kaya naman sa iba sa inyo is may tao na who is in a distance, nasa ibang bansa man siya, nasa kabilang baryo man siya, o kung nasa probinsya man siya, may ko-connect sa'yo, or ikaw ang ko-connect sa kanya. Yun ang nakikita ko to, dito. Pwedeng itong tao na to, either mas bata to sa'yo, or pwedeng hindi rin kasi sa iba. Pero meron akong communication na nakikita sa iba, sa inyo. May mga tension na hindi pa tapos, ano. Yun. Uy, mag-ingat kayo Mag-ingat talaga kayo. Marami pang magaganap o mangyayari this time. Sa lahat. Alam mo, may darating na opportunity sa'yo dito. Or something need to decide. Yun na nakikita ko dito. Teka lang, alalahanin ko yun na card. Pero hindi, kasi hindi mo magawa hindi ka makapag-desisyon daw Pero it's up to you nasa sa'yo na yung decision na yun kasi binibigay na rin sa'yo ng universe to decide. Yan, and kaya dito rin si taking a chances Dapat iwasan. Yung mga dapat na magpa-check up, high blood ba kayo? High blood, low blood man yan. Low blood. Ano yung bulol si ate, no? Yan, magpa-check up kayo. May nakikita rin kasi ako na parang doctor or checking up something. Ano ba yan? Ano ba yan? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Taurus. Okay, ay 3-3 3-3. Oo nga, no? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng chaos. Yung mga sitwasyon na pwedeng mauwi sa conflict or mga sitwasyon na magkaroon ng mga disagreement. Ganyan. Kung kayo magkaroon ng mga pagtatalo, makipagkompetensya, makipagtalo, o yung mga hindi pagkakasundo, umiwas ka, ganyan. Basta yung mga pwedeng maganap na ganun, hanggat maaari umiwas ka na lang. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, di ba? Kumbaga, kung may mga regret situation, natural naman ka sa buhay yun. Kailangan mo lang din is matuto. Ganun. And then, iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan, yung magkaroon ka ng mga blockish, mapanghinaan ka ng loob, yung mga sitwasyon na pwede ka ika-prostrate mo or ma-prostrate ka, iwasan mo na hindi ka rin magkaroon ng pag-ihigpit sa sarili mo, no? Kung saang aspeto na dapat mong higpitan. Iwasan mo, syempre, yung madaliin yung mga bagay-bagay o kaya is nandun yung point na magkaroon ng mga pagtatalo-alitan, mas madaming lumabas sa pumasok. Ate, paano ko wala akong pera? Well, try to make it balance, no? Ang dapat mong gawin dyan. Kumbaga, diskarte, strategy lang yan. And then, iwasan mo is yung hindi mo ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na mahatakan nito pababa, hindi pataas, no? Nahando sa point na yon. Iwasan mo yung mga bagay na need to progress, to growth. Kumbaga, mga bagay na kailangan pag-aralan to growth, mga ganun. You need mo yun, no? Yan, yung mga sitwasyon na pwedeng ma-disappoint ka doon, ganyan yung mga hindi magandang outcome. Pag-isipan mo talaga in advance yung mga sitwasyon in life. Anak, dito ka.
It's up to you to make it happen din kasi ito no? Yan. Tsaka physically, emotionally, sa sarili mo din, kailangan mo na rin talaga na maggalaw-galaw, magkilos-kilos, mag-action-action. Teka lang, magaan tayo ng pupo ng mga anak ko. Ay, ano ba yan? Kapupunas ko lang. Meron na naman. Ay, Diyos may marimar, Okay. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus in love. Anak, excuse. Doon talaga siya umano sa ilalim. Pumeso pa talaga siya doon sa luga. Kasaway ka din eh. Okay. Kung single ka, Uy, meron. Either may kausap ka or nandun yung point na magkakaroon ka ng option sa mga single dyan. O wag ka naman, oo nga. Magkakaroon ka ng option or sa iba sa inyo is ikaw yung magiging option doon sa point na yun. Kaya, maging matalino ka. Pwede rin kasi na may nakakausap ka na. Diba? Iba dito, instant to darating. Pero, ingat ka na lang. Kasi may konting problema na lalabas dito. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon, oo, nagkaroon na ng pag-ihiwalay, no? Nagkaroon na ng movement, nagkaroon na pagtalikod, yung dipon, yung battle. Kasi nagkaroon ng secret, pagdating dito sa sitwasyon na ito, kaya rin nagkaroon ng paghihiwalaya. Hanggang sa, kung titingnan ko dito, nagkaroon pa to ng nag-reset pa yung connection, yun, or nahandun yung point na sobrang nagkaroon talaga ng burden. May nalaman din kasing katotohanan. Pero alam mo, dito kung titingnan ko to, still spying pa rin siya sa iyo or ikaw ito sa kanya. Or pwede rin na pinagtatanong-tanong kanya, or pwede rin na nakakausap mo, nakaka-text mo rin naman siya kahit na nagkahiwalay kayo, sa iba sa inyo. Sa iba is, gusto pa rin naman ng resetting nitong taon na to, or nandun yung point na gusto ka pa rin niya makausap. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo, nakakaramdam to ng pain. Hindi ko alam bakit. Bakit siya na in a painful situation. Yun. And then, kung kayo naman is may third-party relationship, well, alam mo naman daw yun, or pwedeng iba sa inyo is you searching kung talagang may iba talaga or hindi. Pero sa iba dito is mag-trust ka daw sa intuition mo, or sa iba sa inyo is kung meron, yes, kasi malagi siyang may ka-text, at alam kong alam mo yun. Yung iba dito nagbubulag-bulagan na lang din kayo. Pero may kausap kasing iba ako nakikita dito. Well, nasa sa inyo na to, di ba? Kung mag-stay kayo or hindi. Wag naman sana kayo magkahiwalay din. Pero kung mariresolbahan, why not? Pero nasa sa inyo yan. Your decision pa rin naman ito. Pero alam mo, sa tingin ko dito, magkakaroon pa rin kayo na magkakaroon pa rin kayo ng, magiging okay pa rin kayo. Pero ate, may jungling pa rin. Ay, mangyayari pa rin yung dati. Okay, kung wala naman kayong third-party relationship, tapos ikaw pala yung third party, sabay ganun yun. Okay, kung wala naman kayong third-party relationship, okay naman, handun yung point na okay naman, palagi naman kayo nag-uusap, ganyan. Pwede rin na may mga traveling situation kayo, o kaya sa iba naman sa inyo is pinaglalaban nyo talaga yung sitwasyon. Ang hindi ko lang maintindihan dito, isa sa inyo is may something. Pwedeng merong hindi siya sinasabi sa'yo, ikaw sa kanya, or siya ito sa'yo. May mga time na pwedeng ma-disappoint ka sa kanya, may mga time na pwedeng magkaroon kayo hindi pagkakaintindihan, may mga time na baka may malaman ka sa kanya, ganun. Very supportive ang isa sa inyo, pagdating sa connection. Very supportive. Ako nakikita, baka may mga time din na ika-irita mo, ika-irita niya, mga
pwede rin sa iba to, hindi kayo gaanong magkaintindihan, baka may mga time na hindi kayo mag-same page, but still, nandun yung point na magiging okay pa rin naman yung sitwasyon sa nakikita ko dito, no? Yun. May isa sa inyo maraming iniisip, kumbaga maraming gustong gawin, maraming gustong itry, or maraming gustong, may mga ini-imagine o dinay-daydream o pinafantasizing kasi yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo, yung iba sa inyo may malalaman kayo. Tingnan natin yung money mo. Money po ni Taurus. Money ang trabaho to Ayan, meron na naman ako sa balikat. Ay, nawala. Hindi ito pala. Teka lang Napil ko kasi parang basa yung balikat ko. Okay. Trabaho and money. Pagdating sa iyo dito is there's an achievement. Ako na nakikita sa iyo, Taurus. Hindi naman siya ganun kalaki. But still, handun yung achievement. Ano sa nakita ko dito? Siguro, yung iba delay, tapos yung iba marireceive mo. Kasi may delay din kasi ako nakikita dito. Yun. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na siguro may mga tension na hindi pa nare-resolbahan, na pwedeng yun yung nakapagpapadelay para mag-success ka more sa iyong kaperahan or trabaho man yan. Pwedeng nandun sa point na yun, may mga paghihintay din ako na nakikita pagdating sa iyong kaperahan or trabaho man yan. Sa iba sa inyo, baka may mga travel situation kayo at doon kayo gagastos o baka maglalabas ka talaga ng pera, pwede nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is pwedeng ito is may mga pagkakautang kayo, halimbawa, di ba? Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Pagdating sa Sa iba to, delay to. Pero may marireceive ka raw. Kumbaga marireceive mo, halimbawa, 1 to 10, marireceive mo yung 4, tapos yung 60% is kasi nadidelay siya, di ba? Kailangan mo nang i-process, kailangan mo nang iresolbahan, kailangan mo ng ganito, ganun. Sa iba sa inyo is siguro may mga pagkakautang o kaya may mga kailangan pang bayaran, mga ganong sitwasyon. No, kung sa aspeto ng buhay mo yan, yun na nakikita ko dito. May mga unfinished business kasi ako na nakikita dito. Sa iyo, magdadagdag ako ng ng message Taurus Alam mo, may nakikita ko dito na tao na may pagja-judge. Sana hindi ikaw yung magja-judge. May tao na magmamaliit. Either sana hindi mo maliitin yung sarili mo or walang tao mang maliit sa'yo. May nakikita ko na parang hindi pa siya nakukumpleto. Hindi ko alam in what way. Yung parang hindi kumpleto yung sitwasyon. Hindi ko alam kung saang sitwasyon, bahay, lupa, something need to progress parang ganun. And may self-doubt at mag-ingat ka with sa mga kamalian na kaya kailangan pag-isipan mo talagang maigi and learn from the lesson from the past and don't be stagnant kasi may nai-stagnant ako nakikita sa iyo. May mga delay situation ako na nakikita sa iba. Try to progress taking a chances Okay. Arigato namaste, God bless.